Hulikam sa Baguio City, aligaga ang lalaking yan sa labas ng isang tindahan sa barangay Irisan. May pagkakataong sinubukan pang akyatin ang pader sa labas ng tindahan. Sa sunod na kuha ng CCTV, sumakses ang lalaki na nakapasok sa loob ng tindahan matapos lumusot sa bintana. Ayon sa pulisya, nasa 2,000 pisong kita ang natangay. Ninakaw rin ang isang plastic container na nagkakahalaga ng 6,000 piso. Batay sa investigasyon, hindi na isara maigi ang tindahan. Hinahanap na rin ng pulisya ang nanloob at 3 pa raw na kasabwat niya bilang lookout. Hinihinalang menor de edad ang ilan sa kanila. Wala pang pahayag ang may-ari ng tindahan. Nagalit si Senate President Alan Peter Cayetano sa mga haka-hakang palabas at planado umano ang nangyaring barilan sa Senado nitong Miyerkules. Don't think there's any question. The Senate is under attack, was under attack. All of you, your lives were in danger last night. I know it's your job to ask a question, but you will tell me pagka may nagpaputok na warning, hindi under attack yun? My God! Nanindigan si Cayetano na hindi diversionary tactic ang insidente para kay Senador Ronald Bato de la Rosa. Dagdag pa niya, hindi tumakas si de la Rosa kundi voluntaryong umalis. Walaan niyang iprinisentang arrest warrant at hindi rin daw nakadetain si de la Rosa. Sa datos ng Bureau of Immigration, walang recent travel record si de la Rosa as of 8 p.m. kagabi. May binasa naman si Cayetano na text message mula umano sa misis ni de la Rosa. Also like to ask for forgiveness for all the confusion and havoc it has created in the Senate. It is for this reason I am sure that Ronald made his, in quotation mark, escape. He told me habang tumatagal kasi siya dyan sa loob ay mas nadadamay pa kayo. Samantala, naghain si Senador Bam Aquino ng resolusyon para maimbestigahan ng angkop na Senate committees ang naging gulo sa Senado nitong Miyerkules. Anya, dapat daw matingnan kung papaano nasangkot ang ilang armadong lalaki. Ayon kay Senador Aquino, nakasisira sa tiwala ng publiko, integridad ng institusyon at naging banta sa kaligtasan at kakayanan ng mga empleyado, bisita at miyembro ng media ang nangyari. Wala pang pahayag dyan ang liderato ng Senado. Kaugnay po sa hiling ni Senator Amy Marcos na ma-relieve sa pwesto ang ilang matataas na opisyal ng NBI matapos ang gulo sa Senado, makakapanayan po natin mismo si National Bureau of Investigation Director Attorney Melvin Matibag. Magandang umaga at welcome po sa Balitang Hali, Director. Magandang umaga po, Ma'am Connie, at sa lahat po ng tumatangkilig sa inyong programa. Isang magandang umaga po. Salamat po sa inyong invitasyon. Yes, sir. Nagkausap na ho ba kayo ni Pangulong Bongbong Marcos kaugnay po sa sulat ni Senator Amy Marcos na pansamantala kayong ma-relieve sa pwesto at ilan sa inyong mga kasamahan sa NBI? Nakita ko na po yung sulat at ang kausap ko po rito ay si Executive Secretary Ralph Rector. Ano ho ang reaksyon nyo doon sa sulat na yon? Reaction ko po? Opo. Isa Well, sa akin naman po, that is the prerogative of Senator Ivy Marcos. At the end of the day, si Presidente Bongbong Marcos po mag-decide niyan. At malinaw naman po na we are serving kung ano yung mandato ibinigay po sa atin ng National Bureau of Investigation. Lamang nga po, baka bago po sana ako ang sinulatan na yung sa labas ng Senado, baka mas magandang imbestigahan po muna nila yung sariling security personnel po nila dyan po sa Senado. Ano hong klaseng threat ba yung ipinunta po ng mga tauhan ninyo sa GSIS? Kasama ba doon yung posibleng pagdaan po ni Senator Bato de la Rosa sa GSIS kaya isinara po yung pinto doon? Go ahead, sir. Well, ano po yan that is in response to the letter of General Manager Vic Veloso ng GSIS. Natulungan po sila to secure the premises and assure the safety of the employees of GSIS dahil mula pa po noong Lunes, kung sino-sino na raw po dumadaan, napasmasok, hindi na po nila mamonitor. So nagpatuloy po sa amin para po isiguro na may isaayos yung pong pagtatakda ng lagusan at daanan papuntang GSIS galing po ng Senado. Okay, kanina ho nakausap ko si Sergeant at Arms Aplasca at dininay niya ho na may prior coordination ito sa kanila. Ano po ang reaksyon niyo dyan?
Wala naman po talagang coordination sa Senate dahil wala naman po kaming gagawin pagpasok sa Senado. Meron po kaming coordination sa GSIS. Aha. Kasi po, i-contextualize po natin, ang Senado po, yan po ay nabibilang sa buong complex ng GSIS. Yung building na po yan, pag-aari ng GSIS at sila po nangungupahan sa GSIS. Lesi po sila ang lessor GSIS. Ang coordination po namin sa GSIS, baka dapat po, nung nakita niya na may mga presensya ng ganun, nakipag-coordinate po siya sa GSIS. At katunayan, meron pong isang interview, nasabi na niya yan na kausap na si General Manager Piloso at sinabi nga na may presence ng NBI. Kaya ako ngayon nagtataka, bakit sasabihin niyang may threat yung NBI na papasok po doon sa Senado? Okay. Linawin po natin, noong araw po na nagkaputukan, napunta ba sa Senate premises ang NBI driver na inaresto po na ito kamakailan? Yung driver po, na sinasabi na yan, nung natapos na po yung pangyayari ng putukan. Bumalik po siya dahil inutusan siya, nakiusap sa kanya yung nagpaputok ng baril na naiwan yung 511 na bag niya na may lamang gamot saka po yung isang magazine. Kaya bumalik po siya. Nahuli po siya, hindi po sa Senate premises, sa GSIS premises po siya nahuli. Okay. So hindi ho tumawid, na katulad ng sinasabi? Hindi po tumawid. Nagkatunayan, ang pagkakaalam ko, nasampahan na ng kaso sa Pasay po, na-inquest na, pinarapin test po siya ng SOCO pero hindi po isinabit yung parapin test dahil negatibo po naman yan sa parapin, hindi po siya nagpaputok ng baril eh. Okay. Yung sinasabi rin po ni Senator Amy na umamin, nagsabi na gano'n, wala pong katotohanan yan. Kung meron pong umamin, ay dapat po ilabas nila yung actual na pag-amin doon. At pangalawa, hindi naman po pwede na paminin mo ng walang presensya po ng abogado ang isang nasasakdal o isang testigo po. Okay, meron ho ba kayong binibigay po na assistance o tulong doon po sa naarestong driver ng NBI na sinasabing volunteer? Well, unang-una, hindi po siya official na empleyado ng NBI. Hindi po siya Yes, volunteer po daw driver siya. ng NBI. Po ay volunteer. Ang sistema po kasi niyan, ang aming mga ahente, pwede po silang kumuha ng force multiplier, mga volunteers at asset. At pwede pong tumulong. Sagot po nila yan, ganun po yung pagtrabaho niyan. Sa ngayon po, ang nag-handle po niyan, yung po kanyang handler na tinatawag na agent. So may at tulong? alamin ko po kung ano yung ating pong agent na tinatawag, sila po yung nag-uusap kung paano po at anong tulong ang maaaring maibigay po sa kanya. Okay, kasi ang sinasabi nga ho, parang siya ho ang naging fall guy, doon sa sitwasyon na yon. Ano po? Ang sinasabi ho, parang siya ang naging fall guy doon po sa naging sitwasyon Wala sa naman Banilan. pong call guy. Nagkataon siya yung hinuli Aha. dahil siya yung naabutan na kinukuha yung bag po ng agent nga po na paputok. At katunayan, kami naman po nag-iimbestiga na rin at nagko-cooperate po sa investigasyon ginagawa po ng PNP. Katunayan, sa Lunes po, ay lahat po ng agent na nandun sa GSIS ay akin pong pinapapasok upang maimbestigahan at ma-interview po ng mga membro po ng PNP na mag-iimbestiga. Okay. Sabi po ni Senate President Alan Cayetano, wala naman siyang magagawa kung umalis daw si Senator Bato dahil voluntaryo naman itong ginawa. Ano po ang reaksyon niyo dyan? Well, sabi niya po yun, pero sila rin naman po nagsabi na under protective custody nila si Senator Bato de la Rosa. When they took it upon themselves to give protective custody to Senator Bato, isa lang po ibig sabihin yan, na ikaw ay magiging responsable sa kanyang kaligtasan. At pag kinakailangan po ng competent authority na siya ay makaharap, sila rin po ang magbibigay at magpuproduce dyan. Mahirap naman po yun na yung protective custody one way lang na hindi pwedeng hulihin pero pwedeng palisin. So dapat po maging responsable po siguro dun sa ganung posisyon. Okay. Nanggaling na rin ho mismo sa inyo na persons of interest na sila Sergeant at Arms Aplaska at si Senator Padilla. Ano ho, pakidetalye lamang ho, bakit nyo nasabi yan? Ang ibig ko lang pong sabihin dyan, kung meron pong tao na dapat na may interest tayong tanongin at alamin kung nasaan ngayon si Senator De La Rosa, si Robin Padilla, Senator Robin Padilla, dahil lumalabas po sa report nila mismo, sa CCTV nila, ang huling kasama si Senator Robin Padilla. Pangalawa, Sergeant of Arms, dahil siya po ang namumuno ng seguridad at nakakalam ng galawan po ng mga tao dyan po sa Senado. Okay, bilang abogado rin at sabi nga may nakikita ho ba kayong loophole kaya sa batas kung bakit nahihirapan kayo sa NBI na isilbi po itong ICC warrant of arrest? Well, hindi naman po sa gano'n na nahihirapan. Unang-una noong Lunes, Kumbati, Senator, we respect po yung sinabi ng Senado na protective custody nila.
At ngayon naman po, dahil may kaso na po na pending sa Supreme Court, ang tingin po namin dapat ay igalang at hintayin po kung ano ang magiging pahayag po ng Korte Suprema. Marami pong salamat sa inyo pong oras na ibinahagi sa amin dito sa Balitang Hali, sir. Thank you, sir. Ano po? Marami pong Salamat salamat. po. Yan po naman si NBI Director Attorney Melvin Matibag. Samantala, walang inaasahang bagyo sa loob po o labas ng Philippine Area of Responsibility ngayong weekend. Kaya naman, magpapatuloy ang init at alinsangan po sa bansa. Ayon sa Pag-asa, posibleng umakyat sa danger level na 44 degrees Celsius ang heat index ngayong Biyernes sa Tuguegarao, Cagayan, Muñoz, Nueva Ecija, San Ildefonso, Bulacan, Camiling, Tarlac, Tarlac City, Cavite City, Borongan at Giwan sa Eastern Samar. 43 degrees Celsius naman sa halos 20 lugar sa bansa. Danger level din ang posibleng heat index na 42 degrees Celsius sa Pasay, dito po sa Quezon City at sa 18 iba pang lugar sa bansa. Extreme caution level naman na 41 degrees Celsius ang heat index sa Bayumbong, Nueva Vizcaya at sa 12 iba pang lugar. Habang 40 degrees Celsius sa Mulanay, Quezon Province, Romblon, Cotabato City at sa General Santos City. Patuloy na lumalayo sa bansa ang low pressure area na dating bagyong Kaloy at ngayon nasa mahigit 1,000 kilometro silangan ng southeastern Luzon. Ngayong araw o bukas posible itong malusaw o mag-dissipate ayon sa Pag-asa. Happy Friday mga mare at pare! Umani ng papuri at mataas na ratings ang pilot episode ng GMA Prime series na The Master Cutter. Parehong mataas ang ratings niyan sa GMA at GTV. Action-packed ang mga eksena sa unang linggo pa lang ng serye. Sa episode kagabi, ipinakilala na ang pamilya ni Atoy, played by Dingdong Dantes, matapos niyang bumalik sa lugar kung saan siya lumaki. Ipinakita rin ang mga alaala niya sa yumaong ina, played by Jackie Lu Blanco. Binisita rin ni Atoy ang puntod ng kanyang ina at humingi ng tulong para sa relasyon nila ng amang si Delphine, played by Joey Marquez. Dapat abangan sa episode mamayang gabi ang bagong misyon at more intense scenes. Mapapanood ang The Master Cutter sa GMA Prime pagkatapos ng 24 oras. Patay ang isang truck driver matapos maaksidente sa Tagkawayan, Quezon. Sa investigasyon ng pulisya, binabaybay ng delivery truck ang Quirino Highway sa barangay San Francisco nang mawalan umano ng kontrol ang driver sa sasakyan kaya bumangga sa pader ng isang eskwelahan. Dumiretso pa ang truck at sumalpok sa isang ginagawang gusali. Sugatan ang 3 iba pa. Sinusubukan silang makuhana ng pahayag pati ang kaanak ng nasawing biktima. Ayon sa pulisya, hinihinalang pumalya ang preno ng truck. Mainit na balita, sinibak sa serbisyo ang 7 tauhan ng PNP Criminal Investigation and Detection Group kaugnay sa pagnanakaw ng pera na gagamitin sa ng ebidensya. Ayon sa pulisya, October 2024 nang isagawa ang operasyon sa isa umanong Pogo Hub sa Bagak, Bataan. Nasabat doon ang mahigit 141 million pesos at matapos ang 1 taon, naglabas ng utos ang korte na ibalik ang pera para magamit na ebidensya sa investigasyon sa kaso. Nang ibalik ang pera nitong November 2025, kulang na po ito ng mahigit 13 million pesos. Napag-alaman ding pinalitan ng Budol Money ang isinaoling pera para magmukhang kompleto. Hinatulang guilty sa administratibo ng kaso na grave neglect of duty, grave misconduct at grave dishonesty at conduct unbecoming of a police officer ang mga sangkot na pulis. Wala silang pahayag.